Nanindigan si Pangulong Duterte na hindi siya titigil sa pagsugpo sa problema sa droga kahit pa siya ay binabatikos. At sakali raw na mawala na ang Pangulo, meron siyang mistulang habilin sa mga sundalo. Balita hatid ni Ian Cruz. I'm not asking for your loyalty. I'm not even asking for nice words. But in case I go before the problem is solved, or if the problem would outlast me, ang nakita na ninyo ngayon, the monster that has 4 million is 4 million. It's scattered all over the country. It will destroy the country forever. Ngayon, kung wala ako dyan, si Vitudan loves me, kindly take care of your country. Bahala na kayo kung ano ang gusto niyo. Tapusin ninyo yung problema kasi kawawa ang Pilipino. Ito ang misulang habilin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tauhan at opisyal ng Philippine Army na kanyang binisita sa Fort Bonifacio. Nais daw niyang maipagpatuloy ang laban kontra droga. Narito na raw kasi sa Pilipinas ang narcopolitics. Kaya nga raw isa siya sa nagsulong na di matuloy ang barangay election dahil maaaring ang mga sangkot sa droga lamang ang makinabang dito. Sa kanyang araw listahan, napakaraming mga taga-barangay at pulis ang sabit sa droga. Lahat ng nisalistahan ko, there are about 8,000 drug pushers and manufacturers na barangay captain. Add to the police, maraming police. My God, I'm very sorry. Kahit pa raw binabatikos ang kanyang pumaraan sa paglaban sa droga, nanindigan ng Pangulo, hindi raw siya titigil. Sang-ayon naman dito si National Security Advisor Hermogenes Esperon. Hindi natin kinakalimutan yung isang malaking problema na nandito na sa harap natin. Saka makakita ng 3 million up to 4 million na addict, ibig sabihin nun, 4% halos. Nasa bawat 100 na tao natin na Pilipino ay mayroong 4 na addict. Bukod sa droga, isa pa raw sa maaring pagtuunan ng mga sundalo ang terorismo. Kung mapulbos daw ng mga Amerikano, Ruso, Pranses at Briton ang ISIS sa gitnang silangan. Baka mayroon daw ibang lugar na puntiryahin ng mga terorista. Kaya kailangan daw maigting na paghahanda ng mga sundalo sa terorismo. Basa-basa and talks with the intelligence community of the other countries, especially in the Middle East. Mukhang naghanap ito sila ng bagong frontier. And I think na ang susunod nito would be Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Start now dealing with terrorism. You must, yun yung profiling. Naka-cap, naka-shades, naka-short pants, yun ang pag-aralan ninyo. Ian Cruz, GMA News.